Dami nating huli oh. Alright. Napakagandang spearfishing adventure na naman ito. Sana ay panoorin nyo hanggang dulo at mag-enjoy kayo sa inyong panonood. Hello mga sir, welcome back sa aming YouTube channel. Napakaganda ng dagat ngayon no? Talagang nakaka-relax kapag ganyan kakalma ang dagat. At syempre, hindi natin palalampasin yung ganyang panahon kasi madalas humabagat, kaya sulitin na natin yung ganitong pagkakataon. Kasama natin si Jebs TV na palagi nating kabady kasi hindi tayo pwedeng sumisid mag-isa para syempre safe tayo palagi kapag tayo ay namamana. Pagdating namin dito sa spot ay meron nang nauna sa amin. Ayan no, kulay dilaw yung ilaw nila. Bali dito kami mamamana sa pier ng Dawis, Pinggan. Alright. Bali ako pala ay nag-switch na sa tuhugan na pana kasi masagal sa tubig yung lagayan kong net. Meron akong nakitang isda dito pero hindi ko naabutan. Malaki-laki pa naman yun. Dito kasi sa pier, hindi nawawala yung mga isdang managat. Ayan, meron na pana dito si Jebs TV na isang aniit o alimango. Matataba pa naman yung alimango dito. Siyempre, humanap tayo ng sa atin. Ayan oh, may kasama pa yan. 2 piraso na hinog. Yun oh, magkatabi. Siguro mag-asawa yan oh. Magjowa siguro yan kaya magkasama. Hindi natin na agad na pana yung isa kasi talagang sadyang yung tatakbo yun kasi nakarinig yun ng pagpana dun sa katabi niya. Pero hindi natin yan palalampasin at hanapin natin syempre kung saan pumunta. Ayun oh, nandito lamang pala sa gaak dun sa biak na bato. Medyo malalim itong ilalim niyang bato na yan, kaya buti na lang dun lang siya sa ibabaw pumunta. Kaya napakagandang isda nito. Masarap na isda itong ating napana na ito. Ayos. At dito merong nakalabas na buntot, isang isdang kanuping. Yan talaga yung hilig ng mga isdang kanuping. Talagang sila ay natago sa mga bato sa tuwing sila ay syempre ay nagatago, kaya ganun yung pwesto nila. Ayan, meron naman tayo dito nakitang isang isda. Isdang masarap. Ayan, medyo malalim-lalim kasi high tide ngayon. Ayan oh, isang hinog na naman. Panain na natin yan, baka panain pa ng iba. Ayan, tinamaan natin yung isdang hinog na masarap. Talagang malinamnam yung laman niyang isdang yan. Dito sa sunod nating apanain ay isang hinog pa rin. Ayan, karaniwan kasi sa mga ganyang isda, kapag nakakita ka ng isang ganyan, hanapin mo yung kanyang kaasawa kasi viperian kapag sila ay lumalabas. Kaya yan, kapag nakakita talaga ako ng ganyan, ay sigurado may kasama yan. Pero ito, bukod na isda ito. Ito yung kulay itim. Kung tawagin ay itiman, syempre. Kulay itim ay. Kung puti yan, putian ang tawag dyan. Ito yung labahita na isda. Ayan no. Masarap din yan. Lalong-lalo na kung masarap ka rin magluto. Ayan, syempre, kapag huli sa pana, prito ang masarap na luto sa ganyang isda. Alright. Ano kaya yung susunod nating mapapana dito? Dito ito sa may malalaking bato. At ito kasi ay nakasilip na isda kaya pinana natin sa ulo. Isa pala itong sigapo. Ayan o, isang uri ng lapu-lapu na meron siyang mga brown spots sa kanyang katawan. Siguro ito ay brown marbled grouper. Pero bukod siguro yung lahi niyan. Pero at least nakahuli tayo ng masarap na isda. Dito may pinahabulan tayong pana. Tingnan natin kung nandyan pa sa tunod natin yung isda nating hinuli. Ano kaya? Hindi kaya, yun,
isa pala itong snapper na mangrove snapper o managat kung tawagin dito sa amin. Itong isdang ito talagang karaniwang nakikita dito sa ilalim ng pier kasi dito talaga sila nagatigil kapag sila ay nagapakita. Ayan, medyo malaki-laki na rin ito. Siguro naman yan ay may mahigit 200 grammers na. Kaya sulit na yung ating pagsisi dito sa ilalim ng pier. Palagi nating dinadaanan yan kasi alam natin na meron tayong isdang makikita dyan. Ito pa, isang danggit o tulus kung tawagin dito sa amin. Mag-ingat lang tayo sa isdang ito kasi napakasakit makatinik niyan. Siguro may 30 minutes bago mawala yung sakit ng tinik niyan, kaya mag-ingat tayo sa paghawak dyan. Ito, meron tayo nakitang isang alimango o aniit. Kanina merong napana si Jebs TV na ganito. Siguro kasama ito nun, kaya panain din natin yan. Hindi lang natin pwedeng panain dito sa malaki ang bato at syempre baka yung ating pana ay bumaluktot ay siguradong hindi na natin magagamit yan. Kaya yan, medyo pinaangat-angat natin sa ibabaw para hindi tumama sa bato yung ating tunod. Ganyan pala sila lumangoy. Talagang yung kanilang flippers dun sa likod ang inagamit nilang panglangoy. Alright, yung pala yung purpose ng kanilang paa sa likod, kaya palapad. Ayan no, hindi man siya kalakihan pero pang-ulam na yan kasi matataba nga yung mga alimango dito sa dagat. Basta nahuli mo sa wild tapos babae ay karaniwan mga matataba. Meron pa sa atin nagpakita doon na isang pagi. Masarap sana yun pang sinagol. Meron tayong nakitang 2 pirasong samaral pero nag-focus muna tayo dito sa isa kasi ito yung maamo. Yung isa masyadong mailap kaya napalayo na masyado sa atin. Ayun no, di bale, abulin natin yan. Pero bago natin yun maabutan, meron tayong nakita ditong isang dalag. Ayan no, syempre kapag nakikita tayo ng ganyang isda, panain agad natin kasi bihira na tayo makapamana. Ay hanapin naman natin palagi yung ganitong isda na huli natin sa pamamana. Ayan no, ayos, medyo marami-rami na rin yung ating nahuli. Ano kayang susunod nating mapapana dito? Ayan no, parang hindi pala natin pwedeng panain. Ito pala yung nasabi kong napasabit yung buhok doon sa coral. Kawawang bata naman ito. Bahala ka dyan, kasalanan mo yan. Alright, ito isang pawikan na napakabait kumpara dun sa mga pawikan na nakikita ko na nakasulimpat pa yung kilay sa atin. Pero ito, parang mabait yung mukha niya, maamo. Kaya subukan nating imasin yung kanyang likod na puno na ng lumot. Ayan no, puro alikabok na yung kanyang balugbog. Dahil sa dumi ng dagat dito na nanggagaling sa ilog. Ayan no, napakabait na pawikan. Ayun, meron tayong nakitang samaral. Malapit na ito sa tabi pero meron pa rin nagpahuling samaral. Ayan no, bukod na klaseng samaral yan. Kung tawagin nila ay kitong kasi di ko alam kung bakit ganun yung tawag. Nandito yata yung isang samaral na kasama. Ayun, napana natin. Bali ito yung kasama nung kanina. Medyo na misplace lamang yung paglagay natin nung sequence, kaya ayan, napakasarap nung ating mga huli ngayon Ayos, kahit na minsan lang tayo makapamana, at least nakahuli pa rin tayo ng masasarap na isda. At ito na yung ating mga nahuli. Ayan no, sariwang sariwa. Ay nako, anong sarap nito. Alright, salamat sa inyong panonood mga sir at mga ma'am, sa patuloy na panonood ninyo sa mga ina-upload naming video kahit na
medyo matagal yung kasunod, inapanood pa rin ninyo. Sana huwag nyong i-skip yung ads na nagapakita at tulong nyo na po yun sa amin kasi dun kami kumikita sa ads. Alright, at shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sana po ay palagi tayong okay at thank you very much for watching. Sana i-share nyo rin ang aming mga videos at huwag nyo kalimutang i-subscribe ang aming YouTube channel at i-hit ang notification bell para sa mga panibago naming uploads ay ma-notify kayo. Alright, yun lamang ang aming video at abangan nyo po yung ulit naming susunod naming upload at magkita-kita po ulit tayo.